Sinisiyasat na ng mga eksperto ang pagkasunog ng dating Soviet aircraft carrier Minsk na pag-aari na ng isang kumpanya sa China. Nangyari ang insidente sa Nantong, na isang prefecture-level city sa southeastern Jiangsu Province, China. Hindi pa batid ang ugat ng pangyayari, kung sinadya o aksidente at kung magkano ang naging halaga ng pinsala. Matatandaang binili ng Chinese company ang naturang barko noong 1995 para gamiting theme park. Nagkaroon pa ng iba't ibang operator ang barko at ginamit bilang tourist attraction. May lumabas ka na pahayag. You corrected the Senate President Chis Escudero sa post mo. Nakita ko kahapon. Ako nang nakita na sinabi mo, ikaw nga Chis, 18 years, senador, at ngayon Senate President pa. Bakit mo kino-question ang mga nagawa ng previous government na 6 na taon, hindi tayo nagkaroon ng ganito kamayor na malubhang pagbaha kagaya ng nangyari sa Carina. And kino-question mo yung pinagdaanan ng governance nila sa Davao City. At samantalang sinasabi ni Chis na 2 years pa lang naman si Marcos Jr. Pero hindi niya inamin na mayroon palang 1.4 trillion si Marcos Jr. in just 2 years na hindi nalaman ng taong bayan, so balit sumambulat na wala palang pinatunguhan ang kabulukan ng kanilang diskarte sa flood control. How do you react and explain to the people na bakit ibinabalik ni Chis Escudero sa former President Duterte na doon nagkulang ng master plan, 6 na taon daw na nanungkulan yung tatay, samantalang ito 2 taon pa lang si Marcos Jr. Sas. Alam nyo, ang strategy nila dyan, no? ang kanilang communication strategy nila dyan, is questionin yung tatay ni Sara. No? Sabi nila, kaya alam mo gusto nilang wasakin yung buong Duterte family. Diba ang sabi nila, lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times, si Contreras, no? Ang sabi niya is 6 years naging presidente ang tatay ni Sara. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi kina-question to 2 years ni Marcos Bongbong. Well, by analogy, ang tamang comparison din, yung tatay ni Bongbong. 20 years po ang tatay ni Bongbong Marcos na presidente. Anong ginawa niya para sa baha? Plunder. Hindi ba? Di ba? Ako nakatira ako sa Manila. Nakaisip na ako pagkatapos ng 1986. Natatandaan ko nun sobra ang pagbaha. Yeah. Grabe. Pumapasok sa loob ng bahay namin at nakatira kami sa malapit sa Malacanang. Can you imagine? 2 floors yung bahay namin. Kailangan namin umakyat ng 2nd floor kasi nga tumataas yung tubig baha sa 1st floor. Hindi ka na makalabas. No? Sira na yung mga appliances niyo dahil nalublog sa baha. So, kung 6 years ni Duterte, nung Pangulong Duterte, ang kinakisyon niya kung ginawa sa baha, binabaling yung tatay ni Sara, ibabaling din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years, yung tatay mo Bongbong, anong ginawa para sa baha? Sas? Yes, ma'am. Which goes back to what I was saying, no? Kasi kahit itong Senate President, nagpa-pipe in ng disparinghado, di ba? Sa parang labo naman ang sinasabi nito, right? So, and again, we can see that it's political again, no? It's political again, and for a lot of us, we're kind of sick and tired of politics, no? From the get-go, pag-upo ng mga Marcos, puro politika na lang ang ginawa. And who pays for that? Ang nagbabayad niya ay ang taong bayan, di ba? So, ito yung gusto kong tanungin sa'yo, Sas, no? Na kahit ang Senate President, kasi nakita natin, no, yung sa Marcos administration, lahat pala sila ganyan, parang yun ang parang nakakahina dito, lahat parang walang tatayo dyan na may prinsipyo at magsasalita against Marcos, against Tambaloslos, wala talaga. Right, Sas. Kakaiba, di ba? Kakaiba ito, na parang o lahat kayo gusto nyo unity. Ano bang pinatunguhan yan? Lalo na ito si Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, na ang sinasabi niya, kino-question niya yung nagawa ng tatay. Ibang issue dito is oversight ng flood control. Correct. Hindi ba kayo di ba kayo dyan sa Kongreso, ang may mandate ng oversight? Kaya dapat bago kayo nag-a-approve ng pera para sa flood control, due diligence ito. Ano bang na-accomplish na? Ano bang pinatutunguhan nito? Hindi ba? And
alam ng mga congressman na ang flood control lang isa sa mga pinakamadaling kupitan ng pera. Exactly. Kasi paano mo nga i-audit ang flood control? Hindi ba? Pagbaha, wala na SAS. Force majeure. Tapos na ang usapan. Force badge, di ba? Na parang kayo ang may problema dyan. Kayo ang nag-a-approve ng mga pondo. Yeah, Di ba? Ang nangyayari ay hindi nyo inaaprubahan. Ang pondong inaaprubahan ninyo ay hindi yung master plan. Ang inaaprubahan ninyo kung ano ang particular needs ng bawat isang congressman sa inyo at bawat isang senador para may kupit. Yan ang katotohanan dyan na ayaw ninyong maisiwalat sa taong bayan. Pero ito ay alam ng lahat ng mga taong may alam sa gobyerno. Yun. Na yan ang number one source ng kupit, ang flood control project. At no less than former Senator Ping Lacson ang pumuna nito sabi niya 80% ng kontratista diyan sa mga flood control na yan ay mga kongresista din o mga pamilya din nila. So, hindi nila pinuna si Ping Lacson. At ito ay sinigundahan ng 162 retired generals, retired military officers speaking out loudly against monumental corruption in the guise of flood control pero pinapalusot ang trilyones na mga pondo. To take a wide perspective, to take a wider perspective of history, no? Matagal na naman tong corruption, napakatagal na, yan endemic sa Pilipinas. Kahit si PRRD, ang dami kong beses nakita yan, galit na galit, na galit. Sobra siyang galit dahil sa corruption. And it's the same. So, Twice siya nag-offer mag-resign. Yes, nag-walk out siya, di ba? Nag-walk out siya. So, but at the same time, no, there are people like the PMAers, nagsispeak out, no? Nagsispeak out. And Kata, you were speaking out, di ba? So, I don't want us to feel that we are powerless because it's so not true. So, and yes. we really have chosen to be part of the struggle kahit na napakatagal na ng problemang ito because the country has to move forward. Diba? And even though these leaders, supposed leaders of ours have failed the Filipino over and over, it isn't as if we're seeing something new, diba? Yeah, and in other words, no, ang namamayagpag dito at ba't umaandar ang Pilipinas ng diretso because once in a while there's a Rodrigo Roa Duterte, there are principal leaders who speak out, but most of all because the Filipino people really fight back. Yeah. Correct? Yeah. Sas, your reaction, please. Well, ang isa na lang na hindi lumalaban sa korupsyon ay ang inatasan ng konstitusyon na magpoprotekta sa mga tao. Hindi ba? Yes. Simple. You know, we have seen this corruption. My mother is about 80 years old. Parang sa kanya, naku, ito na naman. For 80 years, no? Ganun na nakikita niya. And ako nga, I'm just half the age of my mother. And sawang-sawa na ako, can you imagine our parents kung gaano silang pipikit na lang nila ang kanilang mata panghabang buhay, hindi pa nila nakikita, hindi pa na-resolve ang corruption na ito. So ano na lang hindi natin nakikita? Ang hindi na lang natin nakikita ay ang boses ng mga inatasan ng Constitution to protect the people. And second, yes, of course, no? Well, sabi din doon na civilian authority is much superior, supreme over military authority. But if the civilian are thieves, I don't think that we should let them to be superior over you. No? And lastly, ano ba ang solusyon sa korupsyon? Ang nakikita ko lang dyan na solusyon sa korupsyon ngayon ay final solution. We tried prosecuting them. We tried exposing them on the media. Kailangan na lang dyan is a final solution. Have a military tribunal testing hearing these cases, and parang katulad natin is parang sa justice system sa France, no? Pag ikaw ganyan ka, you have to prove your innocence. If you're handling a lot of money of the government, you have to prove your innocence that you didn't steal. At yan ang nagugustuhan. You have to prove it beyond ikaw because you are the burden. You have the burden of care, no? At yan, Sas, ang nagugustuhan natin, bakit sa China, hindi lumalala at lumalaganap ang corruption bagkos ito ay kinatatakutan ng krimen sapagkat may death penalty sa China sa mga kurakot. At na-prove yan na mabilis ang execution of justice kapag ikaw ay nangurakot sa kabanang bayan. And that's because ay seryoso sila sa pagpapatino
ng pamunuan ng pamahalaan. Similarly, kung bakit umunlad ang Singapore SAS. That's the fight that Yes. Lee Kuan Yew heavily invested so much to cleanse bureaucracy and bring back professionalism and honor and dignity in government service by eliminating corrupt officials in government. So, honestly, no, corruption is so brazen. Harapan. Ay, harapan ngayon, talagang kakapal talaga ng mga mukha. That honestly, I tell you, my thoughts are like yours. No, I want to line them all up and shoot them. Yeah. That's what I really want, and that's what I think we should be doing at this point. Because nakita nyo, no, talagang Agree. ang kakapal talaga. So, while we're here, kasi nga it takes a long time, no? Ang bagal talaga ng progress, di ba? But it still moves forward, but umaandar, pero napakabagal. But me kasi, no, I really think that tayo yung nandito, tayo yung buhay ngayon sa kasaysayan ng mundo. So we can end it, no? We can really do something decisive so that the next generations will be better off, no? They won't have to deal with this kakapalan ng pagmumuka like sila Martin Romualdez, ayuda, that sort of thing, na itong mga young congressmen na lapdogs, and it's because of money. And yung in-expose mo, Sas, yung MOOE, di ba, yung sa Congress, di ba, na liquidation by certification. Di ba? And Sas, may in-expose ka ngayong araw na to before we go to the news from Davao. Natatalakayin natin ito sa para magtanda sila. lantarang Sorry. authoritarianismo. Ma'am, itatanong ko to kay Sas. You exposed today, nakita ko, and I think this is very scandalous na hindi natin pwedeng palagpasin, Sas, at tatanungin namin sa iyo. There are information coming out in the open now that Marcos Jr. approved the almost 1 trillion sovereign guarantee. Ibig sabihin, iti-take over ng gobyerno, igagarantiya niya ang ganansya at ang negosyo ng mga kontratista at mga developer ng kanyang sinasabing housing program without even guaranteeing the benefit for the beneficiaries, but rather the profit margin and the guarantee of return of capital in investment. Na gamitin niya ang pundo ng mamamayan para lamang magkaroon ng semblance na i-deliver niya ang sinasabi niyang 1 million program of housing nang hanggang ngayon, SAS, 75% to 80% ang backlog nila for the last 2 years. How do you react to this kind of very scandalous decision in a cabinet meeting na ginawa ni Marcos Jr. na ipagarantiyahan niya, very similar to his father, itong questionably na housing construction program ng mga real estate magnate and developers? Well, unang-una, no, this is within the president's power to provide sovereign guarantees. And that makes it actually a very dangerous power to have. Kaya prudence, no? Kasi wala naman hindi naman to machi-check and balance, no? Wala ito sa COA? Ngayon, walang gano'n. Hindi siya pwede i-flag ng COA. Takot sa kanya. Pwede siya i-flag ng COA. Ikaw naman, Kalori, ang dami naman na flag na ng COA. Kuha walang pangil kasi, ma'am. Oo nga. Dekorasyon lang siya. Ito, on its face, sovereign guarantees are okay. Especially sa mga PPP projects. Kasi nakakapag-encourage ka ng mga private investors, no? Kasi malaki kasi ang mga public projects eh. So, ang commercial finance ngayon, matumal kasi nga risky itong mga ventures na ito at baka hindi mababayaran mo yung uutangin mo sa mga commercial financing in order for you to pursue the project. So ngayon, ang sovereign guarantee, ito yung gobyerno, sasabihin niya na kami ang magagarantiya na pag hindi niya nabayaran ang utang niya, kami ang magbabayad. So, that's it. Yes, exactly. Ngayon, bakit ngayon ito delikado itong ginagawa ni Bongbong Marcos? Magkano yung sovereign guarantee 1 trillion na in-approve daw niya? Wala pa tayo, hindi pa natin nakikita yung... Actually, 1.3 trillion to 4 trillion. It can be expanded daw sa 4 trillion. To 4 trillion? To 4 trillion, To 4 trillion? Up to 4 trillion. Kasi nga 6 Pwede million daw housing itong projects. i-expand. Our budget is 5 trillion, 5 point something trillion. Yeah.
Oh my gosh. I hate drugs. Sas, I hate drugs. I really hate drugs. It really affects your decision making, no? Why dangerous, Sas? Pwede daw itong i-expand ng 4 trillion. Wow. So of course, ikaw ngayon, syempre hindi pa ikaw pa nagbabayad kasi ginagawa pa lang yung bayad, no? So ang mangyayari ngayon, no? Ang tanong kasi natin dito is bakit nga ba kayo hindi makapag-finance dito? Wala kayong pera. Second, wala ring gustong bumili ng mga low-cost financing, walang market sas eh. Oo. Bakit? Walang market. Hindi kaya Because ng of the urban location. Hindi nila... okay. Yes. Unang-una dyan, location coloring. Karamihan ng gusto ng yung mga low-cost housing na yan, ang mga trabaho niyan ay malayo dyan sa location ng low-cost housing. Yeah. Because syempre, kung malapit mo sa trabaho nila, mas mahal yung lupa. So, mas matataas yung value. Yung cost, no? And of course, substandard. Isa pa yun. Karamihan dyan substandard, kaya nga 'di ba may mga low-cost housing doon na hindi tinitiran kasi nga substandard. Ngayon, itong sinasabi ni Department of Housing Secretary na si Acuzar na marami itong anomalya bilang developer. Yeah, yan nga. Yeah. Isa pa Can you yun. imagine? Sabi niya is mapapabilis. So ngayon, ang gagawin ng mga contractor, magbi-build sila ng bahay regardless of whether it's profitable or not, whether there is the demand side will be taken care of. Hindi ba? So wala silang risks, no? At ang isa pang malala dito, Colorin and Eric, kasi ang pagkasabi niya, ang bibigyan daw ng sovereign guarantee ay yung mga existing projects na. So yung mga existing projects, so ibig sabihin, ano na yan, nasa pipeline na yan. Siguro yung iba nasa proseso na ng Naputo lang ating communication line kay Shocking naman Sas. yun. Pero balikan natin siya. Maganda yung punto niya, Mama. Kung matino ang pamunuan at gumagamit siya ng maayos na pamamaraan sa mabuting pamamahala, walang problema ang sovereign guarantee. Pero kung kurakot ang namumuno, ang sovereign guarantee will be an easy way para palusutin ang pera at kubrahin mo kasama sa kontraktor. Ito po ang delikado sapagkat hindi po benepisyaryo dito ang mga urban poor families na mga nasa 12 to 15 million families na ang target nito, ma'am, na mabigyan ng ganitong benepisyo, ay hindi sila ang magbibenepisyo nito. Sapagkat how will the government recover sa kanyang sovereign guarantee at ang mga kontraktor at developer at real estate magnate like Acuzar, paano nila kukubrahin balik ang kanilang pundo at ganansya kung urban poor ang market? Pangalawa, sabi ni Sas kanina, ang mga location ay malalayo sa place of work. Therefore, hindi siya lucrative or attractive para sa market of housing. Ngayon, nakabalik na yata si Sas. Wala pa. Okay. So, babalikan natin siya. Ang tanong kanina namin ni Ma'am Lorraine, gaano kadelikado na ang sovereign guarantee o yung paggagarantiya ng gobyerno ng pundo at ganansya sa private na mga negosyante ay maging daan upang isiphon, higupin ang pundo ng publiko sa isang bagay o sa isang proyekto na walang pakinabang ang mga mamamayan. I think that's the intent. I think yun na yung intent doon. Exactly, Maliwanag sa akin yun na pagkakakitaan ito ng mga people involved there, di ba? At naalala ko na naman parati, Eric, mga kababayan, yung sinasabi ni PRRD noon sa amin na ang mahihirap, ang meron lang sila ang gobyerno. So, pag tinanggal mo ang gobyerno, pag hindi natin ginawa ang trabaho natin, talagang you create poverty, di ba? So, itong napakahalaga talaga ng isang pangulo, ng leader, na mahal niyang mahihirap. Kasi ito, walang makikinabang na mahirap dito. Hindi masosolve yung housing crisis. Correct. Yan na si Sas. No? Ayan na, nagbalik na siya. Sas, babalikan namin ni Ma'am yung tanong mo. Okay. At maganda yung sinasabi mo. The sovereign guarantee of the state or by the government per se is not wrong. Especially if the government is trustworthy, na hindi kurakot at hindi diskartidor at hindi kasabwat ng mga malalaking kontratista.
Yeah, well, hindi lang yung gobyerno, no, even the projects itself. Kasi usually, halimbawa, siguro naman alam niyo naman kung anong ginagawa ng halimbawa isang lender ng bangko pag uutang kayo. Anong ginagawa niya? Halimbawa, sabi mo kailangan mong umutang because magtatayo ka ng business. Ang bangko ba basta-basta kang pinapautang? Hindi. Anong ginagawa nila? Collateral. Sila ng due diligence, di ba? mo. Imbestigahan ko Oo, muna nila. nag-due diligence Ay, sila. check kanila. Titingnan nila kung May kakayanan kung kung itong project ba na ito ay Feasible. may malaking probability magtatagumpay, hindi ba? Otherwise, kailangan nila ng collateral, etc. Now, etong mga sinasabi ni Acuzar, ang bibigyan daw niya ng sovereign guarantee, itong mga existing na nasa pipeline ng mga projects, ng mga contractors, so wala ng due diligence. Yeah. Wala na. Kasi may prejudice na siya doon sa mga nag-i-exist na proyekto. Existing. At karamihan dito, mga kabarkada niya. Kabarkada ng Pangulo at ng mga kongresista. Correct. Hindi ba? So wala ng due diligence, Ma'am Lorraine and Ka Eric. Kasi yan na yan eh. Bakit ka pa ano na mangyayari? Wala na, hindi na sila i-screen, hindi ba? So ngayon, ang risk lahat nito ay nasa tao. Yes. Nasa taong bayan. Kasi tayo magbabayad nito, taong bayan. Hindi ba? Tapos hindi rin natin alam hindi rin natin alam yung structure nitong sovereign guarantee na to, no? Hindi pa kasi nila pinapaliwanag. Siguro makikita natin kailangan ng full transparency dito, Ka Eric and Ka Lorraine. Kung itutuloy nila to, no? Kailangan malaman natin kung sino mga contractors, kailangan malaman natin kung anong magti-trigger ng sovereign guarantee. Kasi minsan yung sovereign guarantee nati-trigger lang yon kung halimbawa may political unrest, merong some force majeure na hindi makapagbayad yung contractor. At yun na lang yung government yung magko-cover. Especially this is a very risky project. Pero bottom line nito, talo ang taong bayan. Talong-talo dito ang taong bayan. Kasi ang risks ng contractors, private contractors, ay aakuin ng taong bayan. Kasi pera nyo yan.